Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-share ko lang sa inyo yung naranasan ko or naramdaman ko na yung pakiramdam na yung nadidepress. Kasi meron akong viewers dati or subscriber na ang kulit. Naiinis ako kasi inaano niya na magbe-break na daw siya ng contract kasi parati daw siya sinisigawan ng amo niya, ganto-ganto. Natatakot na daw siya. So, nagpasa na siya ng termination letter. So, ina-assist ko siya, nagpapatulong, nakakapagod. And sabi ko sa kanya, baka pwede naman niyang tiisin niya na lang. Hayaan niya lang yung galit, basta sundin niya lang. Pero, nung ako na mismo yung nakaranas, yung naranasan ko, nakakaano pala talaga, hindi pala talaga maganda. Parang gusto mo nang sumuko, mapapaiyak ka na lang talaga kasi gusto mo nang umuwi pero may kailangan ka pang tapusin. Ganito yung nangyari. Okay naman kami ng amo kong babae nung una. Nandun siya sa loob, tapos pinabayaan niya yung bata tsaka na kumakain, so pinapakain ko. Tapos dumating yung tatay galing pagligo, kumain din. Di umalis na ako dun sa kainan ng bata, doon na ako naglinis sa gilid. And then, nag-uusap sila ng bata tsaka nung tatay. Hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Basta tinanong ako nung bata kung ano daw apelyido ko. Tapos sinabi ko yung apelyido ko. Tapos hindi nila magets ba, nahihirapan sila sa apelyido ko. Yung Guarin, nahihirapan sila kasi di ba sa kanila dito, yung mga surname nila, yung apelyido nila is Lau, ganyan, Wong, ganyan. Mga maiiksi lang. Lai, mga ganyan. So, iba sa atin kasi mahaba, 'di ba? Parang Espanyol. And then pinapaspelling ngayon ng bata sa akin kasi nga hindi niya mag-get. So, in-spelling ko. And then yung tatay, Marites, tinype sa cellphone, sa Google niya pala nilagay. And then, ayun nga, ganto daw yung pagkaano. Tapos, hindi pa sila nakontentong dalawa na mag-ama. Tinanong pa pati pangalan ko. Ayun. So, tinype na naman ng amo kong lalaki. Tapos, dinugtong yung apelyido ko. Yung babae, nung time na yun, hindi pa siya kumakain. Nandun siya sa sa may kabilang kwarto, sa kwarto ng computer. So, akala ko okay lang. So, tapos, nakita ng amo kong lalaki, sabi niya, tinanong niya ako kung meron daw akong YouTube channel. Napatulala ako guys, natakot ako bigla, punyeta, baka nakita yung YouTube channel ko. So, tinignan niya ako kasi parang may idea na siya nga, na parati nila ako naririnig or kasi nanonood tong babae ng mata dito. So, may sound yan. So, siguro sinasabi niya sa lalaki na, ayun nga, may ginagawa akong ganto. Kasi hindi lang nila malaman-laman kung ano nga yung pangalan. Tapos nung tinanong ako ng lalaki kung meron akong ganyan YouTube channel, napatulala ako. Hindi ko alam anong isasagot ko. Amen na sana ako. Pero nanahimik muna ako. And then sabi ko, patingin, gumanon muna ako. Tinignan ko yung cellphone niya. And sakto yung nandun na pangalan, yung buo kong pangalan. And then sabi ko, yan yung dati kong YouTube channel. Sabi ko ganun, ayan yung ko. Buti na lang kamo, walang video. And then, yung isa kong YouTube channel yung nakita, yung totoong pangalan ko talaga. Ayun, so, nag-ano lang kami, chismis hanggang sa dumating yung babae, hinainan ko na siya. Nung pagkain ko sa kanya, okay naman. Tapos pagkatas kumain, may pinapapili siya sa akin na damit pambata, kung alin daw yung maganda, pinili ko naman. Pagkatapos, nagligpit na ako. Yung bata gusto maglaro and nasa kusina na ako naghuhugas and then hindi nilalaro nung nanay, nakaupo lang siya, pinapanood siya sa cellphone. Di ko alam kung yun nga yung nangyari, yung pinapanood niya yung tapos nananahimik siya and ayaw niya makipaglaro sa bata. So itong bata pumunta sa akin, nakipaglaro. Tapos nung nakita nung tatay nga na nakikipaglaro na yung bata sa akin, sumali na naman siya sa laro, sumali. Ayun, so meron kaming parang ganto kalaki na parang unan, malambot siya, na binabato-bato namin yun. May parang mukha siya ng cartoon and then naka-smiley face. So, kinukuha yun ng bata. Sabi niya, ikaw na helper ka, hindi na kita gusto. Gumaganon siya. Naglalaro lang kami, ganon-ganon siya. Sabi ko, ganon. Tapos, binato niya ako. Pero yung bato niya mahina. Tapos, kukunin ko yung binato niya sa akin and ibabalik ko sa kanya. Hanggang yung tatay sumali na,
nandito na sa ano niya yung bata sa likod niya, and ayun nga binabato nila ako, so gumaganti ako. Tapos natamaan ko dito yung lalaki sa mukha kasi nga naglalaro kami, and yung babae wala lang siyang reaction dun sa gilid. Di pagkatapos nun, sabi ko tigil na sa laro kasi maghuhugas ako. Yung bata hindi pa rin natigil, pumupunta pa din sa kusina, binabato-bato ako and ginagantihan ko naman. Tapos nagulat na lang ako, biglang matutulog na sila, so tapos na matutulog na, biglang sinara yung pinto ng napakalakas talaga. Na-shock ako, ano nangyari? Kasi okay pa naman yun kanina, ayaw niya lang makipaglaro, tapos biglang naging gano'n na. Tapos, di sabi ko parang may mali, pero pinabayaan ko. Pagka umaga, binati ko siya ng magandang umaga, guys. Hindi siya sumagot. Grabe yung pula ko, grabe. Hindi ko alam kung maiiyak ako o hindi ko. First time niyang ginawa sa akin to, na parang wala lang siyang narinig, parang hangin lang ako. Binabati ko siya ng magandang umaga. Hindi niya ako sinasagot. So, hindi ko alam kung ano yung re-reply ko. Yung namumula ako na parang nahihiya, na hindi ko alam kung anong reaction ko kasi first time na hindi niya ako binati. Napakasakit pala talaga na yung parang hangin ka lang, binabati mo yung tao tapos hindi ka mapansinin. First time yun. Tapos sabi ko, ganito. Sabi ko, sige, pag 3 beses mong ginawa sa akin to na hindi mo ako nire-replyan, hindi na kita babatiin. So, wala, parang hangin lang. So, pinabayaan ko lang siya, pero parang may mali talaga. So, nung pag-uwi niya nung tanghali, hindi ko siya masyadong kinakausap. Kasi nga, nainis ako, bakit ganun yung nangyari? Wala naman akong ginawa. Tapos, parang lang, casual lang kami, wala masyadong ano-ano. Tapos, parang nai-stress ako kasi nararamdaman mo talaga na hindi kanya gusto. Diyan siya ata. Ayan. So, hindi kanya gusto and wala akong magawa. So, pinabayaan ko pero nai-stress talaga. Alam mo yung nag-overthink ka, iba. Kaya siguro maraming sumuko dahil sa ganong ugali ng amo. And then, ang ginawa ko, pinabayaan ko lang. Tapos, sumunod na araw, binati ko ulit siya. Hindi na naman niya ako sinagot. So, parang nakaka-depress talaga siya. Hindi nakakatuwa. So, ang ginawa ko, pinabayaan ko lang. Ginawa ko lang yung yung gawain ko. Hanggang sa parang nakuha ko uli yung loob niya. Pangatlong araw kanina, last day na dapat na babatiin ko siya, and then pag ayaw niya pa din talaga, hindi ko na talaga siya babatiin. Na siya sa akin, nag-reply na siya. Tapos ayun, okay na siya. Siguro nga nagselos na naman siya uli. Kaya yung pakikitungo ko na naman sa lalaki, hindi na naman ganun katino. Pinabayaan ko na naman siya. Kasi pag mabait kasi yung lalaki, so alangan naman na nakikipag-usap, hindi mo and kasama naman yung bata ang nakipag-usap. Hindi ko alam. So, naputol yung vlog ko kagabi kasi nandyan siya pala sa labas ng pinto ko, and then nagva-vlog ako. Bibigay niya pala yung sahod ko kasi 2 ngayon, kagabi 1. So, yung sahod ko talaga is 2. Pero simula nung sinisingil ko siya parati, hindi naman parati, pero isang beses siningil ko siya, napaprangkahan ata siya sa akin. And simula nun, maaga na sila nagbibigay ng sahod. And then, kagabi nagulat ako, binigay niya. And then, sabi ko sa kanya, yehey, tapos na yung 6 months ko. And then, binilang niya yung papel, yung pinipirmahan ko. Naka 6 months na nga ako. And naka 2 araw ako na overtime. Ayan. Yung overtime na tinatawag is yun yung isang araw na day off mo na hindi ka nagtrabaho and babayaran ka nila. Yung babayaran nila sa'yo is 155.5 Hong Kong dollar. Ayan, depende sa amo. May minsan 200, depende sa amo talaga. Yung amo ko is ganun, kaya wala kasi siyang trabaho, kaya isa lang yung kumakayod. Kaya medyo kuripot. Pero sa ibang amo, mabiyaya sila. Nagbibigay sila ng pasobra, ganyan. Sa akin mo lang ganun. Pero okay na ako, at least kahit papano naman maitatawid ko yung buong buwan, matatapos ko. Ayun lang, pag nai-stress ka pala talaga, lalo siguro pag yung amo ko sigaw ng sigaw sa akin, puna ng puna, siguro baka naisip ko na ding mag-break ng contract. Buti sa kanila kahit papano naman, pagkakonti lang kasi yung, madali kasi akong makaramdam, konting lang, alam ko kaagad na may mali. So, siguro nga nagselos na naman siya. Hindi na naman ako makikipag-usap sa amo kong lalaki. Nung nakaraan kasi, hindi ako nakikipag-usap masyado. And,
hindi siya ganun kalala. Pero siguro dahil yung bata kasi tanong ng tanong, and wala kasi siya noon kumakain, and ako naglilinis, so katabi ko lang talaga sila na pagkukwentuhan. Siguro nakita niya, dun nakasimangot na naman siya. Ayan. Pero hindi naman, wala naman talaga akong hindi talaga. Ayoko talaga ng asawa niya. Ayan. So, ayun lang guys, yung may mga mag-stress ka talaga pag mentally mo talaga yung nasisira or na damay-damay na lahat, parang nakakatamad magtrabaho, na parang iniisip mo baka magkamali ka. So ako naman, balik na naman ako sa dati kong attitude nung bago ako dito. Tapos parang nung nakaraan, yung tawa ko talaga sa bata, inaasar ko parati yung bata, para yung ugali ko nagiging makulit na, kasi parang naano ko na nga siya, parang kapatid ko na yung bata. So, every time na naglalaro kami, nagaano kami, yung tawa ko totoo na, hindi katulad dati na pinipeke ko lang yung tawa ko. Ngayon, totoo na yung tawa ko, and simula nung parang na bad trip ako sa kanya na hindi niya ako binate, and parang na-issue sa akin yun, kasi first time, so, parang bumalik sa dati yung pakikitungo ko sa bata. Napapansin niya yan, napapansin ko sa kanya kapag nag-aaway kami, or hindi naman, pag may tampuhan kaming dalawa, tinitingnan niya ako kung paano ako makikitungo sa bata, katulad nung nakaraan na hindi ko siya pinansin kasi nga doon sa nakita ko siyang nakahubad, and gabi na niya ako pinatulog. Pagka umaga nun, and then umuwi yung bata, tinignan niya kung ano yung pakikitungo ko sa bata. Nakatingin siya sa akin kung aawayin ko ba yung bata, kung hindi ko papapansinin, kung idadamay ko ba sa galit ko sa kanya. So, nung nakita niyang hindi naman nagbago yung pakikitungo ko sa bata, parang naging okay siya, naging kapante siya. So, ngayon wala naman ang issue. Ayun lang guys, nung nakaraan nakabasag ako doon. Hindi naman nakabasag, nakasira ako nung gamit doon sa tatay, and ako pa naman hindi ko nakakalimutan yung kasalanan ko. So hanggang ngayon kasalanan ko pa din yun. So nai-stress ako, buti na lang kamo Friday kahapon pumunta kami doon, wala yung yung mga parents niya nagpunta ng China. So hindi ko sila nakita, baka nakalimutan na nila yung kasalanan ko. Pagbalik nila, baka nakalimutan na nila, hindi na nila maalala. Ganun kalala ako kasi naalala ko lahat-lahat. Kaya ayoko talaga makipag-away kasi tagal ko bago maging matino yung ugali ko. Yung kuya ko nga, hanggang ngayon, kaaway ko pa din, hindi ko na pinapansin. Tagal na, ilang taon na. Ganun ako kapag naiinis ako, ang pride ko talaga, pinipilit ko namang tanggalin yung pride ko. Pero, andyan talaga siya, yung ate ko, nangutang sa akin ng 10,000, siningil ko, tapos hindi ako binayaran, nagalit pa, nag-away pa kami. Parang siguro mga 6 years ko siyang hindi pinapansin. Pero siya, nagre-reach out siya sa akin. Pero iba talaga. Ganun ako kaya ayoko na magalit. Ayoko kasi ma-pride akong tao. Hindi kita kakakausapin hanggat kailan. Hanggang ang tagal. Hindi talaga ako hindi ako marunong magbaba ng loob. Kaya ayoko. Kaya dito, inaano ko talaga na huwag sanang magalit ako ng ganun, or mag-away kaming dalawa na talagang face to face talaga, na magsagutan kami. Kasi baka yun yung ikaka-break ko ng contract, and ayoko. Kaya nung na mental stress ako na dahil doon sa sa konting bagay na yun, napapaiyak ako. Diyos ko, Lord, wag muna please, wag muna. Ayokong bumigay, pero baka kasi kailangan yung bahay ko kasi hindi po ko patapos, kaya sabi ko, Lord, wag muna, paabutin mo muna ako 1 taon, matapos ko lang yung bahay. Sabi ko, makabili lang akong iPhone, okay na, kahit magpa-stress siya dyan, magpa-stress, iwanan ko siya dito. Yun yung sabi ko. May nagtanong sa akin about sa kabilya, kung ilang peraso daw yung nabili ko, kasi yung bahay na ipapagawa ko is 2nd floor, yung sa taas 3 kwarto. Diyos ko, hindi ko alam, baka matapos yung contract ko, hindi ko patapos, pero tinatry ko. Ayan. So yung yung 9mm 40 pieces, yung 10mm 60 pieces, yung 12mm 60 pieces, yung 16mm 35 pieces. Ayun yung bibilhin. So, matatapos ko na siya. Sahod ko ngayon. So, matatapos ko na. Yung 16mm plywood na 3/4 tsaka 1/2, matatapos ko na din ngayon. Yung coco lumber, yung 2x2 ba yun? Kailangan ata 150 pieces nun. And then, yung semento is
100 pieces and yung isa nun ngayon pumapatak ng 250. Kaya siguro grabe talaga tong lagari ito. Yung parlance, yung ano pa, pre-minted ba yun? Oh my God, hindi ko alam paano ko matatapos. And 3 kwarto pa sa taas yung ipapagawa ko. Kasi kwarto ko yung, ganun ngayon yung bahay namin. Kaso hardiplex siya, and ayokong i-let go yung kwarto ko kasi sabi nila wag na nga daw isama yung kwarto ko, bali 2 kwarto na lang sa taas. Hindi ko kaya kasi yun na yung comfort zone ko simula bata ako, yun na yung kwarto ko, and yun yung nakakasaksi ng iyak ko, ng pag-aaral ko, na umaabot ako ng alauna ng madaling araw nagsasaulo. Ayan, so ayokong i-let go yung kwarto na yun, maraming meaning yun sa akin, kaya ipupush ko talaga siya na isama siya sa paggawa. Ayun. So, ayun lang guys, na-share ko lang, and sana matapos ko talaga yung bahay dito. 6 months pa lang ako, parang susuko na ako. Ayun. So, thank you so much for watching, and I love you all. Bye-bye.